Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Binance founder CZ's fortune gets slash $12 billion while SBF is still at zero. Ayan. Nabawasan daw po yung yung kayamanan ni Ginoong Changpeng Zhao. Siya po yung founder ng Binance. Ayan, siya po ay nabawasan ng $12 billion. Ang laki po niyan. Billion po yan, $billion. Yan po ang nawala sa kanyang kayamanan. Kaya napakasakit po niyan. Kasi it's 12 billion po yan. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Binance Changpeng Zhao's crypto empire has fallen over 80% from its January 2022 peak of almost $97 billion. Ayan, bumagsak ng 80% mula pa noong mga January 2022. Ayan, ano nga ba ang nangyayari kung bakit ganyan katindi yung pagbagsak ni Binance? Binance co-founder and CEO Changpeng Zhao has seen his net worth slashed by 11.9 billion amid falling trading volumes at his exchange. Ayan, bumabagsak po kasi yung trading volume dito kay Binance. Kaya ayan, nabawasan ng 11.9 billion yung net asset ni Ginoong Changpeng Zhao. On October 26, the Bloomberg Billionaire Index cut Binance's revenue estimates by 38% amid a slump in exchange volume, which knocked Zhao down to 95th place on the rich list. Ayan, bumaba yung ranking ni Ginoong Changpeng Zhao sa 95. Ayan, na pwesto sa pinakamayaman na tao. Zhao's net worth is now at a paltry $17.3 billion, registering an 82% drop from its 96.9 billion peak in January 2022, where he was ranked 11th among the world's richest people. Ayan. Siya po pala, yung umabot po pala siya sa top 11 bilang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Pero ayan, ang laki po ng nabawas sa kanyang net worth at siya po ngayon ay nasa 95. Yan, ang tindi po ng kanyang binagsak mula sa pagiging 11 ay naging 95 na lamang po siya. Ayan, pero wag po natin itong sasabihing lamang. Mataas na rin yan bilang isang mayamang tao. Kaya ayan, 95 na place pa rin siya hanggang ngayon. Yun nga lang, talagang nakakagulat na malaki po yung kanyang ibinagsak sa kanyang pwesto rito. Yan, at dulot daw po yan ng pagbagsak ng trading volume ng kanyang Binance exchange platform. Ibig pong sabihin, kung pag bumabagsak yung kanyang volume, ay ibig sabihin ay umuunti po yung mga traders dito, mga gumagamit na mga nagtitrade. Ayan, Bloomberg's, check po natin yung kanyang chart. Ito po yung chart ng net worth ni Ginoong Changpeng Zhao. Ayan, mula po rito, ayan ang taas, at yan nga, kitang-kita natin na bumagsak nga ito ng todo. Bloomberg's index calculated Binance revenues from spot and derivatives trading data from crypto data aggregators CoinGecko and CoinPaprika. As of September, the exchange spot trading market share had fallen for 7 consecutive months to 34.3%. In January, Binance spot market shares was over 55%. Binance US in its United States base arm also saw volumes touch new lows last month. Zhao's plummeting network and Binance fading trading volumes follow twin suits from the US Securities and Exchange Commission and Commodity Futures
Futures Trading Commission. The SEC sued SAO, Binance, and Binance US in June, claiming the exchanges operated illegally, sold unregistered securities, and mishandled customer asset, with ZAO named as their controlling person. Ayan po kasi, patong-patong po kasi yung mga kaso dito kay Binance. Ayan, maraming nagkahabol sa kanya ng mga authorities. Ayan, dahil meron daw po siya kasing mga linabag na mga illegal. The CFTC suit in March claimed Binance did not properly register with the regulator. ZAO and Binance reject both regulators' allegations and seek to dismiss both lawsuits. The recent fall pales compared to CZA's once rival Sam Bankman-Fried, who saw his $16 billion fortune effectively wiped out in November 2022 after FTX disclosed its liquidity crisis just before it filed for bankruptcy. Yan. Pero mas pagdating naman dito kay Sam Bankman-Fried, ay yan, mas matindi naman po yung nangyari sa kanya kasi yung kanyang net worth ay ayan, na-wipe out. Ayan, parang noong nagkaroon ng collapse or nagkaroon ng bankruptcy ang kanyang FTX. Kaya ayan, ganyan na rin po yung mga nangyayari sa mga mayayamang tao. May posibilidad na rin po na sila ay mabankrupt at ayan, mawala yung lahat ng kanilang mga malalaking mga asset, mga net worth. Kaya ayan, hindi ibig sabihin na kung pag mayaman tayo ay ayan, safe na tayo, na talagang tuloy-tuloy na yan. May posibilidad na talagang mawala yung ating net asset. Some believe the crisis was kicked off by a tweet from ZZ when he announced that Binance was selling its FTX token or FTT holdings, triggering a mass of withdrawals from FTX. ZAO initially moved to buy the embattled exchange but pulled out less than 48 hours. Ayan nga. Sabi nga ni Ginoong Xiangping Zhao na bibilhin niya ang FTX exchange para maisalba ito or mailigtas ito sa pagkukulaps, sa kanyang pagkulaps. Pero nagbago po siya ng isip. Yan, nagbagong isip po si Ginoong Xiangping Zhao at yan, hindi po niya itinuloy na bilhin ang FTX, ang nagkukulaps or nababankrupt na FTX exchange. Kaya ayan, Bankman-Fried took to the witness stand in his own criminal trial on October 26, where he was previously pleaded not guilty to 2 counts of fraud and 5 counts of conspiracy. Yan, meron po tayong content dito kay Sam Bankman-Fried kung saan ay siya po ay naniniwala na yan, legal daw po yung paggamit sa kanyang mga customer funds sa FTX. Yan, ginamit po niya ito at kanyang linipat dito sa kanyang dito kay Alameda. Kaya yan po yung kasalukuyan pong nagaganap na kaso niya ngayon, na kinakaharap niya ngayon. Pero ayan, dito po kay Ginoong Xiangping Zhao, ang CEO at founder ng Binance, ay ayan, ang laki po ng kanyang binagsak sa kanyang net worth. Pero sa tingin ko ay siguro ay may kakayahan naman po si Ginoong Xiangping Zhao na muling makabalik sa kanyang dating pwesto. Or sa tingin ko mababawi naman po siguro niya yung mga losses na yan. Ngayon ay hindi po kasi maganda ang kalagayan ni Binance ngayon si Xiangping Zhao kasi patong-patong yung kanilang kinakaharap na kaso ngayon. Kaya mukhang parang hindi na gaanong natututukan ni Ginoong ZZ ayan, yung pagdi-develop dito sa kanyang platform. Ayan, kung saan ay yung kanyang oras ay napupunta na lamang sa mga kaso na ito na kanyang kinakaharap. Kaya ayan, siguro ay sana nga ay matapos niya na lahat yung mga legal battles niya na ito na kinakaharap niya para mapagtuunan niya ng pansin ang kanyang Binance platform. At sa tingin ko, ayan, kapag ito ay kanyang natutukan ay siguro babalik yung kanyang yung trading volume ng kanyang platform, exchange platform, at diyan po siguro diyan po niya mababawi yung kanyang net worth na bumagsak.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.